Nakauwi na po ng Vietnam ang babaeng walang saplot na nakuha ng palakad-lakad sa NAIA Terminal 3. Saksi, si Darlene Cai. Nagulat ang mga kawani at pasahero sa NAIA Terminal 3 nang maglakad ang babaeng ito na walang damit sa departure area. Dire-diretso ang babae mula sa departure immigration counters. Sinubukang makapasok sa loob pero may mga pasahero at mga harang. Hindi maiwasang pagtinginan ng mga pasaherong nakapila. Babae, ma'am. Kayo mamawak, ma'am. Kayo lang pwede, mga babae. Agad naman siyang sinundan ng airport security. Kwento ng airport police na unang rumisponde sa insidente, tinawag na lang daw sila ng mga kasamahan dahil naglalakad na ngang walang saplot ang pasahero. Nagtanong-tanong kami. Ano po siya, punta ng immigration, tapos na-upload ata. Then dumiretso sa toilet, public toilet sa departure, sa CR ng babae. Then, lumabas siya doon, nagubad. Hindi namin alam kung anong dahilan. Sabi ng kasamahan niyang airport police din, agad daw nilang tinulungan ng pasahero na makahanap ng damit, wheelchair, tubig at pagkain. Dito namin makausap, ang tuwing tinatanong po namin, tumatango at umiiling lang po. Hindi naman daw nagwala o nanakit ang babaeng pasahero. Hindi rin daw nagdulot ng delay sa pilang insidente. Sa inisyal na investigasyon ng pamunuan ng Manila International Airport Authority, Vietnamese national ang babaeng pasahero. Pauwi na sana siya sa Vietnam noong Sabado. She's about 24 years old. She appeared a little irritable because una, hindi siya marunong mag-communicate ng Tagalog and she doesn't speak well dun din yung English. Vietnamese lang yung kanyang language, so hindi makapag-communicate. So we were communicating with her through Google Translate. Okay naman din siya, naging lucid naman siya. After some time, binihisa naman agad. Hindi na siya pinayagang sumakay sa kanyang flight. Agad naman daw pinakalma at inassess ng medical team ang pasahero. From what I gather is that she was really meant for deportation. Kinabukasan, naging stable na rin daw ang kanyang lagay. Pinayagan na rin siyang sumakay ng eroplano. Sinubukan ng GMA Integrated News na kumuha ng panig at karagdagang impormasyon mula sa Bureau of Immigration. Pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Cai, ang inyong saksi. Naka-signal light at palikusan na ang SUV na yan nang biglang sumalpok sa bandang likuran nito ang isang motorsiklo sa Bantay, Ilocos Sur. Sa lakas ng impact, tumila po ng motorsiklo. Sugatan at nabali ang tadyang ng 52 anyos na rider. Nasa pagamutan pa ang rider pero nagkausap na raw ang magkabilang panig ayon sa pulisya. Nasawi sa sunog ang mahigit 1,000 exotic na hayop sa Bangkok, Thailand. Sumiklab ang apoy malapit sa pamosong Chatuchak Market kanina umaga. Natupok ang mahigit 100 tindahan kabilang ang mga pet shop. At nang magliwanag, tumambad ang mga patay na ibon sa kulungan at iba't ibang klase ng ahas. Ayon sa ilang may-ari, nasawi rin ng mga aso, pusa at iba't ibang klase ng mga reptile. Sa pagsusuri ng mga pulis, posibleng problema sa kuryente ang mitsa ng sunog. It's the back-to-back we've been waiting for. Magsasama in one stage ang Limitless star na sina Julian San Jose at si Stel ng SB19. Para po yan sa kanilang concert na Julie and Stel ang ating tinig sa July 27 at 28 sa New Frontier Theater. At para po sa mga gusto maka-experience ng one-of-a-kind sound trip session, sa June 15 na ang ticket selling nito. Nabasa ang mga upuan at lamesang inihanda para sa wedding reception sa Pasukin, Ilocos Norte. Kinansila ang pagdiriwang dahil sa malakas na ulan. At ayon sa Pag-asa, wala na ang namataang low pressure area kahapon sa silangan ng Mindanao. Localized thunderstorms ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa bisperas po ng Araw ng Kalayaan, ginanap ang Cine Classics sa Quirino Grandstand. Ipinalabas dito ang ilang pelikula gaya ng Bonifacio, ang unang Pangulo. Ayon sa bida nitong si Senator Robin Padilla, mahalagang mapanood ng kabataan ang ganitong klase ng mga pelikula para mas lubos nila malaman ang kasaysayan ng ating bansa.
Kahapon naman, idinaos din sa Quirino Grandstand ang sayaw tungo sa kalayaan sa direksyon ng National Artist for Dance na si Alice Reyes. Iba't ibang outstanding performances ang nasilayan na nagpapakita ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. At kabilang sa mga nanood si First Lady Lisa Araneta Marcos. Effective po na panakot ang mga tahol ng aso. Pero paano kung ang pagtahol ay bunsod pala ng maling akala? Aba, buong tapang na kinumpronta ng Golden Retriever na si Cindy ang nakadungaw sa bakod ng bahay ng kanyang amo. Pero yung akala niya tao, nakaimprentang mukha pala sa isang t-shirt. Natawa ang mga netizen na tinahulan ni Cindy ang sinampay. Pero sabi ng fur mom niyan si Jovelyn, pagpapakita lang ito na handang protektahan ni Cindy ang kanilang bahay at pamilya. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.